piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa ating programang Araw-Araw na Pagpapala. So maraming salamat po sa patuloy niyong pag-tune in dito sa ating programa. At ako'y naniniwala through our program ay patuloy pong nadadagdagan ang ating kalaman at the same time, nagle-level up po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon at syempre pinagpapala na rin po. Amen? So tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, thank you so much, O Lord God, for this day. Salamat po, Ama, sa panibagong kalakasan na ibinigay mo po sa amin at maging sa salita mo po, O Lord God, na mapapakinggan namin sa araw na ito. Salamat po, Lord, na ang salita mo, O Diyos, ay magiging kalakasan at pagpapala sa bawat isa. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yun, sa araw na ito, ang ibabahagi ko pong salita ng Diyos ay mula po sa aklat ng Matthew. Mateo 6:33, na ang title po ay Ano ang mangyayari sa atin kapag ginawa nating priority o inuna natin ang Panginoon sa buhay natin. So what happens when we make God our priority? Sabi nga po sa Matthew 6:33, sabi po dito, But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So alam niyo po ba na ang verse nito is one of my favorite verse in the Bible. This verse is a powerful and inspiring verse from the Bible that encourages us to seek God's kingdom. So kung titingnan po o babasahin po natin, ang talatang ito ay napakasimple. Subalit, alam niyo po ba na ito ay nagtataglay ng malalim at malalim na kahulugan. Ito po ay nagpapaalala sa atin ng ating mga priority o yung ating dapat inuuna ay dapat ito po ay nakaayon sa kalooban at layunin ng ating Panginoon para sa ating buhay. Dapat po nating sikaping mamuhay sa paraang nakalulugod sa Kanya. At hilingin po natin na lagi tayong samahan o patnubayan sa lahat ng ating gagawin o ginagawa. So binibigyan din po dito ng talatang ito ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. So kapag hinahanap po natin ang Kanyang kaharian o kapag inuuna po natin ang Kanyang kaharian at katuwiran, mananampalataya po tayo at umaasa na ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Praise God. Hindi po natin kailangang mag-alala o mabalisa sa mga bagay ng sanlibutan ito dahil meron po tayong Ama o Panginoon na nagmamalasakit sa atin. At bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, tinawag po tayo maging iba sa ibang bahagi ng mundo. So ang ating pong pagtutuunan ay hindi po dapat sa mga material na bagay o sa mga material na pag-aari, tagumpay o katagumpayan o katanyagan. Sa halip, hanapin po natin ang kaharian at katwiran ng ating Panginoon. Dapat po ay namumuhay po tayo tayo po ay nakasentro sa ating Panginoon. Sa kanyang mga turo o yung sa kanyang mga itinuturo, dapat doon po tayo nakafocus. Kapag inuna po natin ang paghahanap sa kaharian at katwiran ng Diyos, patuloy po nating mararanasan ang tunay na katuparan at kagalakan. Amen. So, paano ba natin uunahin ang paghanap sa kaharian at katwiran ng Diyos? Siyempre, tayo po bilang mga anak ng Diyos at bilang nakakilala sa Kanya,
binibigyang halaga po natin o inuuna po natin ang mga ipinapagawa po sa atin ng ating Panginoon at yung mga nais po niya sa kalooban na, yung nais po at kalooban ng ating Panginoon sa buhay natin, yun po ang dapat ginagawa at inuuna natin. Amen. Yung pagising nga lang po sa umaga, huwag po nating kaliligtaan na tayo po ay masanay na palaging lumalapit at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Palaging tayo ay nagpupuri sa Kanya. Pagising pa lang sa umaga, tayo ay magpasalamat sa Kanya at purihin natin ang ating Panginoon at patuloy po nating gawin ang nais at kalooban niya sa buhay natin. Amen. So kung sa tingin po natin na gusto nating gawin, subalit ayaw naman po ng ating Panginoon, ay wag na po nating gawin. At yung ayaw naman po nating gawin at gusto naman po ng Diyos, syempre ano pong gagawin natin? Syempre sundin na po natin at gustuhin na rin po natin na gawin kung gusto po ng Panginoon at ayaw po natin, mas piliin po natin na gustuhin na rin po nating gawin. Nang sa ganon, kung tapat po tayong susunod sa Kanya, ang ating buhay po ay magiging salamin ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. At tayo po ay magiging liwanag sa kadiliman. Praise God. So ang salita pong ito ay nagpapaalala po ito sa atin ng kahalagahan ng paghahanap sa kaharian ng Diyos. Ito pong Matthew 6:33. At sa katwiran niya, katwirang higit sa lahat. Ito po ay isang paalala na unahin po natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. At kapag inuna po natin ang nais at kalooban ng ating Diyos at kapag inuna natin yung relasyon natin sa Kanya, tayo po ay mamumuhay ng nakalulug at mamumuhay po tayo ng nakalulugod sa Kanya. I mean, tayo po ay mamumuhay ng ating Panginoon ay magagalak dahil nakikita po niya na tayo ay inuuna po natin siya. At kapag hinanap po natin ang Kanyang kaharian, maari po tayong magtiwala na ang lahat ng ating pangangailangan, naniniwala po ba kayo doon? Na kapag inuna po natin ang ating Panginoon, umasa po tayo ng lahat ng ating mga pangangailangan ay matutugunan at tutugunin po ito ng ating Panginoon sa tamang panahon at mararanasan po natin ang tunay na katuparan at kagalakan. Kaya nga mga kapatid, nais mo bang maranasan na ipagkaloob sa iyo ng ating Diyos ang mga pangangailangan mo? At nais mo bang mapagpala? Siyempre, kung ako ang tatanungin, yes po, gusto ko po na maranasan ko, na tugunin mo Lord ang mga pangangailangan ko at nais ko ding maranasan na mapagpala. So ano ang susi? Ang susi po ay unahin po natin higit sa lahat na pagharian po tayo ng ating Panginoon at mamuhay po tayo ng naayon sa Kanyang kalooban. At umasa po tayo na kapag inuna natin ang ating Panginoon sa buhay natin, mararanasan po natin kung ano man yung mga panalangin natin, kung ano man ang mga kahilingan natin, ito ay ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon sa tamang panahon. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat po Panginoon sa salita mo, O Lord God. As your children, uunahin po namin na patuloy naming gawin ang nais at kalooban mo. Hindi po yung kung kailan lang kami may pangangailangan, ay saka lamang po kami lalapit sa iyo, saka lang po namin ikaw maaalaala na lapitan. Sa halip, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, O Diyos, we must seek first your kingdom and your righteousness. Lord, salamat po Panginoon na sa araw-araw ng aming buhay, O Diyos, ay mas pipiliin po namin, O Lord God, na unahin ka po namin, Panginoon, O Lord God. At alam po namin, Ama, na kung kami tapat na susunod sa iyo at tapat ka po naming uunahin, O Lord God, ang aming mga pangangailangan na aming mga kahilingan, O Lord God, ay tunay nga, Ama, na ito ay ipagkakaloob mo po sa amin, O Lord God. Salamat po, Lord,
na ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapala at nag-iingat at sumasama para sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Maraming salamat po at patuloy po kaming nagdideklara, O Lord God, na patuloy na maranasan ang pagpapala at pagpupuno ng mga pangangailangan, O Lord God, ng bawat nakasubaybay sa programang ito, O Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So yun, maraming salamat po at patuloy nating maranasan ang pagpapala ng ating Panginoon. God bless po and see you soon.